Okay, marami po nagtatanong mga minamahal ko mga kababayan kung ako ba daw ay surrender sa INC. Kung ako ba susuko sa INC. Pero isa lang po masasabi ko mga minamahal ko mga kababayan. Doon po sa mga kababayan natin na nagtatanong, at syempre doon po sa mga nag-message sa atin sa ating Facebook Live at maging sa ating YouTube Live, no? At maging sa ating video na pinalalabas po dito sa ating programa. Isa lang po masasabi ko, wala po dapat sumuko na Epifanio Labrador sa INC. Bakit? Magandang umaga sa lahat Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta ang pagising sa umaga? Ito ang mga mainit na reaksyon ngayon. Epifanio Labrador nagyabang na naman. Ayaw daw niya sumuko sa Iglesia ni Cristo. Panoorin natin ito. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, paki-subscribe. Rom Iboy. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. Ito na. Panoorin natin ang isang vlogger na saksakan sa kayabangan, saksakan sa kasinungalingan, Epifanio Labrador. Dahil unang-una po, wala pong ginawang malaking krimen si Epifanio Labrador sa INC. Diniwanagin ko lang po. Kung meron man po akong nagawa, yun po yung minura ko, yung Mongoloid na leader ng Iglesia ni Cristo, na ang totoo ay Iglesia ni Manalo, na kung saan ginagamit yung kanilang mga membro para sa pamumulitika o para proteksyonan yung mga taong walang niya magnanakaw katulad po ni Sara Duterte. Oh guys, sabi nitong kumag na itong vlogger, Sara Duterte magnanakaw umano. Grabe talaga itong bunganga nitong vlogger na mayabang nga si Epifanio Labrador. Grabe no? Pinaparatangan niya si Vice President Inday Sara Duterte. Iwan ko kung may katotohanan ba itong mga pinagsasabi nito. Kung may ebidensya ba siya nga nagnakaw si Vice President Inday Sara Duterte. Dapat guys, kapag nakita ninyo itong tao, iwasan ninyo na ito dahil baka sa bandang huli kayo ang mabiktima nito dahil marami na pala itong niloloko o mano. Panoorin natin itong video niya, mga karomiboy. Na kung saan ay nagnanakaw po ng pera sa taong bayan. Ayun, nagnanakaw daw ng pera sa taong bayan. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang tinatakot nila ako eh. Marami silang pinapalabas sa Facebook at kung ano-ano mga pangalan yung pinagsasabi nila. Ito si Aka ganito, Aka gano'n, may kasong ganito, may kasong qualified tip, may kasong marami ako nabasa. Pero gano'n pa man, wala akong pakialam doon. Dahil unang-una, walang talab sa akin doon. Grabe, wala silang pakialam. Walang talab sa kanya. Nakakatawa, no? Nakakatawa. Sino kayang pinapaniwala nito? Pinapaniwala niya siguro ang kanyang mga viewers nga isa ring naloko nito. Di ba? Ang mga viewers nito ay naloko din niya. Mga subscriber. No? Dahil unang-una, hindi ko alam paano pinagsasabi nila. Hindi ko sobrang lakas ng hangin nito, mga ka-idol, mga karomiboy. alam kung ano yung mga pinag-aano nila, pero ganun talaga, social media tayo eh. No? So, alam naman natin ang laro ng INC. Kaya nga, sa totoo lang, kahapon, habang wala pong kuryente, pinag-aralan ko po yung video na pinasa sa akin ng ating mga kababayan. Ito po tungkol po kay Brother Eli Soriano. Doon ko po natuklasan at lalo kung nagkaroon ng idea dito po sa INC o sa Iglesia ni Manalo kung gaano sila ka tulongges at kung paano ginagamit nila ang kanilang mga membro para manguyog. So, yung history ni yung talambuhay po ni Brother Eli Soriano, kung mapapakinggan po ninyo mga minamahal kong mga kababayan at kung mapapanood ninyo,
matindi po pala ang naging karanasan ni Brother Eli Soriano dito po sa Iglesia ni Manalo. Peruin mo, Brother Eli Soriano, giano pa niya, dinamay pa niya dito. Nga ang usapin dito ay Iglesia ni Cristo at siya. Dinamay pa nitong kumag na ito. Dahil sa hindi nila kaya at nasisiwalat yung baho nila, yung maling aral nila, yung taliwas sa Biblia na aral nila, gusto nilang ipapatay si Brother Eli Soriano. Ngayon, dahil hindi nila kaya ipapatay si Brother Eli Soriano, alam niyo po ba kung ano nangyari? Ginawa nila ng istorya, ginawa nila ng kaso, ng iba't ibang kaso. Parang ikaw, magaling gumawa ng istorya nga walang katotohanan, wala kang tunay na ebidensya, puro ka lang ngawa-ngawa. Puro ka lang kasinungalingan, puro ka lang paninira. Dapat talaga ito ay maparusahan. Kapag ito ay nahuli, dapat talaga parusahan itong klaseng tao nitong saksakan sa kasinungalingan itong mama na to. Libel, rape, lalong-lalo na nung itiniwalag ni Brother Eli etong si Puto na dating membro na kung saan ay taga ito nagtatago sigurado ito, nagtatago na itong yung walang bayag ito. Wala tong bayag, supot siguro to. Yung ko bakla ata to, no? Bakla ata to kasi lagi nakatakip sa kanyang fish mask. Tapos binubutas-butasan niya kaliwa kanan. Ibig sabihin, wala ito sa katinoan. May na ito may tupak na ito sa utak, wala na sa katinoan kasi ultimo fish mask, binutasan. Para saan ang kanyang butas? Para saan ang fish mask? Bakit nagsuot-suot siya niyan? Nga binutasan lang naman niya, di ba? Tuloy natin panoorin. pangasiwa ng pera ng nasabing reliyon. Abay, para masira po si Brother Eli Soriano, binayaran po nila ng milyon-milyon itong si Puto para lamang po lumikha ng istorya at sabihin Parang ikaw, magaling lumikha ng istorya. ni-rape siya ni Brother Eli Soriano. Nang sa ganon, syempre, rape yan Pwede nilang gamitin yung pulis, pwede nilang gamitin yung NBI, pwede nilang gamitin yung iba pang mga departamento ng ating bansa para lamang hulihin yung isang taong wala naman talagang kasalanan. Ngayon, sa sitwasyon po ng yung lingkod, mga minamahal ko mga kababayan, alam ko na talagang natatakot sa akin ngayon ang Iglesia ni Cristo. Dahil alam nila na ilalantad natin dito yung ibang mga baho pa nila. Natatakot daw ang iglesia sa kanya. Patawa itong mayabang ng mama dito. Iglesia, matatakot sa iyo. Ang galing mo talaga. Mukhang baliktad ng istorya. Di ba ikaw ang takot ngayon? Di ba ikaw ang nagtatago? Ikaw ang namundok ngayon? Tapos sasabihin mo pa ang iglesia ang takot sa iyo. So sa mga in-expose po natin, mga minamahal ko mga kababayan, alam ko, marami mang gagalaitin mga membro ng Iglesia ni Manalo dahil yung kanilang mga kapalpakan, yung kanilang mga kademonyohan, yung kanilang mga kawalangyaan, yung kanilang mga katulonggesan, ay dito nilalahad natin mga minamahal ko mga kababayan na kung sa wala na masikip ng nito sumikip ng mundo nito. Parang kung sa kahon pa hindi na ito makakilos-kilos sa loob. Oo, kasi sa sobrang takot na sa nito. Natatakot na ito, baka madampot na siya dahil may waran pala ito, mga Karomevoy. Yung mga politiko ay talagang pinagkakapirahan po nila, lalo na po ngayon mga minamahal ko mga kababayan, parating po ang eleksyon.
Alam naman natin na tuwing eleksyon, ang talaga nakikinabang po dito ang Iglesia ni Manalo na kung saan Sigurado, kikita ka na naman. Kung sino ang mga boss mo ngayon, sigurado kikita ka. Sige, wang ka lang dyan. Ngak ka lang dyan. Dahil eleksyon na eh. Sigurado, yan, asam na asam ka magiging eleksyon na dahil diyan ka kumita. ginagamit nila yung kanilang mga membro nang sa ganon, pagkapirahan nila nang sa ganon, makakuha sila ng pabor. So, Ang galing talaga, no? Ang galing talaga. Ang galing talaga nito. galit na galit ang pamunuan ng Iglesia ni Manalo sa akin ngayon. Dahil talagang ini-expose natin. Kaya todo paninira din sila. Talagang ginagamit nila yung social media, ginagamit nila yung Kasi, inggit ka sa mga vloggers ng Iglesia ni Cristo. Dahil marami sila. Ikaw nag-iisa. Iniwan ka na sa iris sa yung mga kasamahan. mga vloggers, ginagamit kasi meron daw si Epifanio Labrador daw ay si ganito ganyan na meron daw warrant. Pero naku, hindi Ayun. Inamin na niya, oh. May waran of arrest. po yan tatalab. Never po yan tatalab sa akin dahil alam ko na hindi Ayun, no. Pinaulit-ulit niya, never daw tumalab sa kanya. Never daw. Pero, ang isip niyan, hindi na yan makatulog sa gabi. Hindi na yan makatulog mahimbing sa gabi itong mama na ito. ko alam yan at hindi ko ginawa yan. Mga minamahal ko mga kababayan. Meron pa nga iba, sinisingit pa nila yung tungkol sa ganito daw, ganito, ganyan. Naku. Pero ganun pa man, nagpapasalamat po ako mga minamahal ko mga kababayan dahil habang patagal na patagal, mas bumubuhos po sa akin ngayon ng suporta, lalong-lalo na po ng mga kababayan natin mga Katoliko at iba pang mga reliyon. Dahil alam nila na tama po ang sinasabi ko. Kaya nga hinamon ko kahapon pala tinawagan po ako ng mga kaibigan natin, mga pastor, mga ministro, at talagang nakikipag-ugnayan sila sa akin at ibinibigay nila sa akin yung mga info o yung mga impormasyon na talagang ito nga Iglesia ni Manalo ay isang kulto. So masasabi mong hindi ito reliyon kundi isang organisasyon na kung saan ay may kukumpara mo talaga sa isang mafia. Isa ka ba naman nakakita ng isang reliyon na punong-puno ng armas yung kanilang simbahan? Ano yun, nainggit ka sa mga armas? Ikaw, wala ka bang armas? Pinagmayabang pa nga yung baril mo di ba? Dapat talaga itong tulunggis na ito dapat talaga ito ay mahuli na ito. Dapat hulihin na ito kasi pasaway ito sa lipunan, yung ganitong tao, pasaway yan. Walang disiplina itong ganito kasi paninirang puri ito di ba? Paninirang puri ito, dapat ito ay parusahan ganyan. Saka nakakita ng isang reliyon na may mga gunman, may mga killer. Di ba? Ang pagkakaalam ko, mga minamahal ko mga kababayan sa Iglesia ni Cristo, yung Iglesia ni Cristo ay talagang full holiness sila. Magagalang, mababait, mapagpatawad, mapagpakumbaba. Ibang-iba po sa pinapakita ng Iglesia ni Manalo na kung saan, akala mo kung sino ng mga hari. Akala mo kung sino na talagang matatapang. Akala mo talaga kung sino na talagang pinakamatibay na reliyon sa buong mundo. Diba? So, alam ko mga minamahal ko mga kababayan na mas titindi pa yung balita ko nga balak pa nila akong sirain sa pamamagitan ng iba't ibang mga pinupost nila. Kulang na lang lahat siguro ng mga kasalanan sa buong mundo nila sa Facebook para lang masira ang yung lingkod, 'di ba? Pero ganoon pa man mga minamahal ko Ay talagang hindi masira, ay talagang dudurugin ka. Dudurugin ka sa iyong ginagawang pangluluko, pangbabastos sa Iglesia ni Cristo. Ay talagang dapat ka ay mananagot sa batas. mga kababayan, hindi po tayo matitinag. Hindi po tayo matitinag dahil hindi po tayo nag-iisa. Marami pong sumusuporta sa atin mga minamahal ko mga kababayan at mas marami pa nasusuporta sa atin. Marami daw sumusuporta sa kanya dahil naloloko niya
Pero bago lahat, pinasasalamatan ko nga pala yung mga kababayan natin sa abroad, lalo na kay Nanay Semi na nagbigay po sa akin ng 20,000 noong nakarang araw. Sorry, dahil kahapon nga hindi ko napasalamatan. At sa mga kababayan natin, lalong-lalo na kay Tatay Fred, nagbigay po sa akin ng 50,000 noong nakarang araw. Ayun, mga kababayan, mga karumiboy, dapat iwasan niyo na yan. Ayan, oh. Grabe, no? Nagbigay ng 20,000, binigyan siya ng 50,000, grabe. Dapat doon nyo na yan itulong sa inyong mga kamag-anak. Huwag na dito. Kasi sinuportahan niyo yan nga, ano yan? Demonyo. Paninira, mahilig maninira. Anong, iwasan niyo to kasi mas lalo kayo nito, madiin sa kahirapan. Kasi umaasa ito sa inyo nga lagi kayong magbigay sa kanya. So, yan lang ng mga Karomi Boy. Ang aking reaction ngayon. Sa hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe. Maraming salamat mga Karomi Boy. Ito, Epipanyong Labrador, mayabang, masinungaling.